O hindi ay ang idea ang ibig sabihin ng lalo ay dahil hindi nga po siya talunan ay ang kanyang mga pangako ay tunay na may katuparan. Ano po? Ang lingkod po ng pagkabuhay din ay dapat ay nakakatakot doon sa ayaw sumuko sa kanya. Dahil siya'y buhay nahahatol sa ayaw sumampalataya at magsisi ng kasalanan. At ngayon po umaga ay tayo mag-aaral muli ng salita ng Diyos sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, 47 ang talata. Pakitayo po kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat na nariyan, sa nanonood at saka dito po sa nasa loob. Medyo undalang uli po tayo dahil medyo base ay medyo delikado ngayon dito. Base, sabi nila, di tayo po naman ay, marami ho naman ay masunurin pagka ganyan. No. Pero tayo po ay salamat na andito at ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Ano ho? The Word of God is not bound. Rather, the Word of God must be abound. Okay, sabi po ganito, sabi ng talata, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag, sabi po, ibig sabihin, nagiging kaanib sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. Yung kanila dyan sa King James Version ay church. So, pagiging kaanib ng church. Ang idinaragdag po yung nangaligtas. Kaya ang atin hong paksa ngayong umaga ay ang pagiging kaanib ng iglesia ay hindi nakapagliligtas. Manalangin po muna tayo, Panginoong Diyos, basbasan niyo nga po ang pag-aaral namin ng iyong mga salita. O Panginoong Jesus, mahabag ka po at kumilos sa bawat makikinig ng iyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, ganito po yan. Kung talagang ang pagiging kaanib ng iglesia ng Panginoong Jesus na kanyang itinayo, ang paraan ng kaligtasan, dapat hindi muna naligtas bago naging kaanib. Ano po, yan po ang dapat nating mapansin. Kasi naligtas muna bago naging kaanib. Ngun, kung ang iglesyang itinayo ng Panginoon ay talagang tagapagligtas, dapat hindi muna naging nagligtas. Hindi muna dapat naligtas bago naging kaanib. Dapat wala sa paraiso yung namatay na nasa kanan ng Panginoong Jesus. Ano po? Dahil kung ang iglesia po ay tagapagligtas o isa sa paraan ng kaligtasan, dapat yung nakapako sa kanan ng Panginoong Jesus ay hindi pinangakuan ng Panginoon na kakasamahin kita sa paraiso dahil hindi naman ho talaga siya naging kaanib ng iglesia ng Panginoon. Gayon din yung si Lazaro na namatay na pulubi ay nakita ng mayaman na nandoon sa paraiso. Kung ang iglesia ay talagang isa sa paraan ng kaligtasan, dapat hindi nakita ng mayaman si Lazaro sa paraiso dahil hindi naman siya miyembro ng iglesyang itinayo ng Panginoon. Maging si Abraham, nakita po ng mayaman. Nandun din po si Moises. Ang mga karakter pong yun ay mga naroon sa paraiso, naroon sa langit, ligtas. Pero hindi ho kaanib ng iglesia ng Panginoong Jesus. So, dyan lang po ay sapat na mga patunay na ang iglesia pong itinayo ng Panginoong Jesus ay hindi talaga paraan ng kaligtasan. Ngayon, hindi naman po natin tinututulan na kung bakit itinayo ni Kristo ang iglesia ay ito'y mahalaga. Mahalaga po ang iglesia, pero hindi sa usaping kaligtasan. Ang iglesyang itinayo ni Kristo ay napakahalaga sa usapin na matapos kang maligtas, diyan ka maging kaanib.
Dahil yan ay iglesyang samahan ng mga iniligtas. Yan ang iglesyang isang araw ay irarapture. Yan ang iglesia na kung saan dyan niluluto, pinalalago, tinuturuan. Yan ang iglesia na kung saan naandyan ang tamang pagsamba. Mahalaga po ang iglesyang itinayo ni Kristo hindi para paraan ng kaligtasan, kundi paraan ng paglilingkod, paraan ng pagpapatibay. Dahil ito yung kanyang katawan. Ngayon, kung ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus ay hindi makapagliligtas, lalong-lalo na kung hindi naman siya yung nagtayo niyan. Ano ho? So yung itinayo ng Panginoong Hesus na iglesia ay hindi paraan ng kaligtasan, lalo naman kung yung iglesyang yan ay hindi naman talaga siya mismo ang nagtayo. Di ba? Dahil marami pong iglesia, hindi talaga si Kristo ang founder. Dahil ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus doon sa kapanahunan niya, during His earthly ministry, ang sabi niya, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Therefore, ang iglesyang yan, mga minamahal, ay hindi nawala. Kaya sabi po ng Matthew chapter 28 verse 20, ako isa sa inyo hanggang sa kaduluduluhan ng sanglibutan. Andun yung pangako ng Diyos sa kanyang iglesyang itinayo na ito hindi mapagtatagumpayan maging ng Hades at ang kanyang presensya ay naroon lagi, kaya hindi ho nawala ang iglesia na itinayo ng Panginoon. Ito'y nakarating sa napakaraming bansa. Isa na ang Pilipinas. Kaya po, kapag ang iglesyang yan ay umulpot sa Pilipinas, hindi yan kay Kristo. Umulpot sa Amerika, hindi yan kay Kristo. Umulpot sa napakaraming bansa, pero hindi nag-ugat sa Israel. Sa Jerusalem, yan huy kulto. Ngayon, kung yung itinayo mismo ni Kristo hindi nakapagliligtas, ay di lalo naman yung mga iglesyang dito lang umulpot sa Pilipinas. Nagsimula ng 1914. Yung iba naman nanggaling pa sa iglesia ni Kristo. Katulad ng dating daan, dyan yan ang galing. Kung yung itinayo ni Kristo hindi makapagliligtas, lalo naman yan. Ang kahalagahan ng iglesia na itinayo ni Kristo ay sa usaping paglilingkod kay Kristo. Paglago kay Kristo. Hindi para maging kay Kristo o maligtas. Ngayon, bakit ang pagiging kaanib ng church na itinayo ni Kristo ay hindi makapagliligtas? 4 pong sagot ang ating nais ibigay ngayong umaga. Bakit ang pagiging kaanib ng church, ito yung church na itinayo ni Kristo, na hindi sa Pilipinas nagmula, ni sa Amerika o anumang bansa, kundi sa kanyang bansa, ang bansang Israel. Bakit? Una, this is not the preaching of the Son of God. Bakit ang church membership cannot save? Number 1, this is not the preaching of the Son of God. Kung bakit ang church na kanyang itinayo ay hindi makapagliligtas dahil hindi ito yung pangangaral mismo ng Panginoong Hesus. Kung ang pagiging kaanib ng itinayo niyang iglesia ang talagang paraan ng kaligtasan, napakahalaga nito dapat sa Panginoong Hesus. At ito ang dapat na mamayaning aral niya dahil ito nga ang nakapagliligtas. Pero ito ang laman ng kanyang mga pangangaral sa mga talataang siya mismo ang nagsalita na tumutukoy sa kaligtasan. Tingnan niyo po, hindi human lamang maababanaag ang idea na napakahalaga na maging kaanib ng kanyang iglesyang itinayo sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Dahil kung yun ang napakahalaga, yun po ang talagang sentro at laging uultaw
kapag kaligtasan ang pag-uusapan na siya mismo ang mangangaral. Simula po tayo sa John chapter 3, verse 14 hanggang 16. Tingnan niyo po. Ito po napakahalagang aral ng Panginoong Hesus sa pagtatamo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, pero bakit hindi ho kaakibat dito ang membership ng church membership. Ibig sabihin, kung hindi kasama dito, hindi talaga yan ang nakakapagligtas. Ano po sabi po ng talata? Ganito po ang sabi ng Biblia. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas. Ito po yung panahon na nagrebuilde ang Israelites. At ang Diyos ay nagpadala ng salot ng mga ahas. At maraming Israelites ang namatay. Ang ginawa ng Diyos para matigil ang salot, naglagay siya ng ahas sa kahoy. At ang bawat tumingin doon ay hindi nakakagati ng ahas. Yun pala may tinitipuhan. Hindi ang tinitipuhan ay church. Alam niyo po yung ahas na pinagawa ni Moises doon sa ilang na kung saan ay pumatay ng maraming Israelita dahil ng kanilang kasalanan, yun ho ay hindi tumitipo sa church na itatayo ni Kristo. Yun pong ahas na tumitipo kay Kristo na nagtayo ng church. Hindi yung church na itatayo, kundi si Kristo na magtatayo. Kaya ang tagapagligtas ay yung nagtayo ng church, hindi yung itinayong church. Tama ba? Wala pong idea. Tingnan niyo po, sabi po ng talata. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Kinakailangan. Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung sasampalataya, sino? Yung itataas sa kahoy. Yan ay si Kristo na sinabayubay sa krus ng Kalbaryo. Na namatay noong Biyernes Santo. Na ngayon nagbangong mag-uli na pinagdiriwang ng buong mundo, liban sa Muslim. Sa iglesia ni Kristo. Hindi sila hiniwala si Kristo yung nagkatawang, Diyos na nagkatawang tao eh. Ano sa amin ng verse 16? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumapi sa church. Wala akong ganun. Wala akong ganun. Sana, yung verse 14 to 16, kung talagang ang kaligtasan na pinakamahalagang turo ng Panginoong Hesus at ang kaligtasan ay nakabase sa pag-anib sa iglesia, dapat nakasingit yan. Wala ho di yan. Bakit? Hindi ho kailangan sa kaligtasan ang pagiging membro ng church. Pero kung ligtas ka, dapat kang maging membro ng church. Yung tunay na church. Tama ba? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Therefore, ang tagapagligtas, iisa. Kaya ang church membership ay hindi isa sa mga paraan. Bugtong na anak lang ang tagapagligtas. Ibaba po natin hanggang 36, verse 36. Tingnan po natin ang verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. At ang maging kaanib ng church. Wala namang ganun eh. Saan ka nila natuklap yung ganyang aral na yan? Di ba? Abay, mag-iingat ho kayo sa mga bulaang mga ngaral. Nagkalat ho yan. Iingatan nyo po yan, iisa inyong kaluluwa para maloko rin Satanas. At ang pinag-uusapan ho dito, walang hanggan. Either walang hanggang buhay or walang hanggang kaparusahan, kapahamakan. Kaya wag nyo pong isusugal ang inyong nag-iisang kaluluwa. Matama kayong mag-aral, matama kayong makinig. Wag ho kayong basta paniwala ng paniwala. Kasi si Kristo mismo maliwanag na nagtuturo, in order for us to be saved, believe the Lord Jesus Christ. At yan po ay napakahalaga. Sabi po ng Mark 8:36,
Ano pa pakinabangin ng tao na makamtan niya ang buong sanglibutan, ngunit mapahamak naman ang kanyang buhay? Sa madalit sabi, ang pinakamahalagang usapin sa buhay na ito, yung malaman mo'y kiligtas. Ngayon, alam ito ng Panginoon Jesus, napakahalaga niyan. Pero bakit hindi nga niya sinasama ang church membership ay napakahalagang maligtas? Ibig sabihin, hindi paraan ng Diyos ang pag-anib sa iglesia para maligtas. Tingnan po ang verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima, yung kita mo yan, ang halaga daw ikaw ng pagtalima para maligtas. Kasi ganito lang ibig sabihin yan, ang tunay na nampalataya, tatalima. Hindi tayo nagtuturo ng kaligtasan ay nasa pagtalima, kundi ang tunay na mananampalataya nakikita sa pagtalima. Tama ho ba? Pero hindi ang ibig sabihin dyan, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi nagpamembro sa church, ay hindi ba makakita ng buhay? Wala po eh. Wala po eh. Dagdagan pa ho natin. Sa verse 24 ng John, chapter 5. Ano po sabi ng John? Chapter 5, verse 24. Si Kristo po mismo ang naimik niyan. Sa kanyang mga labi na mutawi yan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Nasaan po ang church membership dyan? Ang pinag-uusapan po dyan, kaligtasan. Ngayon, kung mahalaga po ang kaligtasan, dapat nakasingit dyan ang maging kaanib ng iglesia na kanyang itinayo. Hindi po nakapagliligtas ang iglesia. Ang iglesia ay samahan ng mga iniligtas niya. Ang tunay na iglesia ay hindi tagapagligtas. Yan ay tagadala ng tamang tagapagligtas. So yun po ang dapat natin naintindihan. John 6 verse 47. Atin pong lingunin din po. Ating basahin din po. Ano sabi po ng talata? Si Jesus po ang bumigkas. Si Jesus po ang nangaral. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang maging kaanib ng iglesia ay may buhay na walang hanggan. Sa laulang aral. Hindi ho yan ang sabi. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Nasaan ho dyan ang church? Kaya nga sabi ko, this is not the preaching of the Son of God. Church membership, in order man to be saved, is not Christ's teaching. John 10:28 and 29. Tingnan niyo po natin. Ito'y ilan lamang po sa aking kinuha at napakarami pong talataan. Na mismo si Kristo ang bumigkas na wala man lamang sa hinagkip ng kanyang isip na ang iglesia ang kanyang tinayo'y tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila malilipol dahil membro. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Andyan po yung katiyakan ng kaligtasan, pero hindi man lamang nahagip ang idea na maging kaanib ng iglesia. Bakit wala dyan? Kasi hindi nga yan ang preaching ng Son of God. Church membership cannot save. Why? This is not the preaching of the Son of God. So dapat po yung maliwanag po yan. Number 2, na atin pong titingnan sa Bible. Why church membership cannot save? Not only this is not the preaching of the Son of God, but also this is not the preaching of the servants of God. Hindi po ito yung pangangaral ng mga lingkod ng Diyos.
Hindi ito yung pangangaral ng mga apostoles. Maging ang apostoles na kanyang mga lingkod na nakasalig sa kanya, palibhas ay tinuruan niya, ay gayon rin ang sistema ng kanilang pangangaral. Hindi nagbigay diin sa pag-anib sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus para maligtas. Siyempre siya nagturo, siya ang lumuto. Kaya kung ano yung turo ng Panginoong Hesus, yun lang ang absorb nila. Kaya kung ano ang turo ng Panginoong Hesus, yun din lang ang turo nila. Kung ang Panginoong Hesus ay hindi nagturo na ang iglesia ay isa sa paraan para maligtas, kaya wala rin naman silang ka-idea ng iglesia sa kanilang pangaral ay paraan ng kaligtasan. Tingnan po natin si Pedro. Tingnan po natin si Pedro. Sa Acts chapter 2 nating kinuhanan. Verse 21. Si Pedro po ay apostol ng Panginoong Hesus. Ano po sabi niya? At mangyayari ng sino mang maging membro ng church ay maliligtas. Hindi ho yun ang pangaral ni Pedro. At mangyayari, pakilagay ulit, na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hindi ho idinay ni Pedro na ang kaligtasan ay sa pag-anib sa church. Same chapter, ang sabi po ng verse 47, at idinaragdag sa kanila yaong mga naliligtas. Sa English yan, ano sabi ng English dyan? Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church. Added to the church. Yun ang membership. Pero, bakit idinagdag? Daily such as should be saved. Past tense. Ang idinaragdag ay yung naligtas. So, maging ang mga apostoles na lingkod ng Panginoon, hindi itinuturo na maging kaanib ka ng iglesia ng Panginoon para maligtas. Bakit ituturo yun? Hindi naman napakinggan nila yun sa Panginoon. Ngayon, kung may nagtuturo ng ganon, invento nila yon. Tama ho ba? Kaya mind you, hindi lahat ng iglesia ay sa Panginoon. Tama ho ba? Napakalaga po niyang, yan, crucial po yan, crucial. Sapagkat, kaluluwa po ang pinag-uusapan dyan. Kahit maging baptist kayo, kung wala kang tiyak na relasyon kay Kristo, baptist ka lang. Hindi ka ligtas. Dahil ang baptist, hindi tagapagligtas. Walang church na tagapagligtas. Ay sabi ko nga sa inyo kanina pa, kung yung totoong church ng Panginoon hindi tagapagligtas, di lalo naman yung mga fake na church. 1 Peter 1:18 and 19. Si Pedro din po ang author niyan. Siya po ang sumulat niyan. Isa sa apostol ng Panginoon, servant of the Lord Jesus Christ. Ano ang kanyang pangaral? Sabi niya, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Ano yung tumubos? Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay, ang dugo ni Kristo, hindi church. Peter is one of Christ's servants, one of his apostles, one of his disciples, one of his followers. Na-absorb niya lamang kung ano yung itinuro ng Panginoon. At yun yung tama. Kaya naman, hindi sila nagturo na ang church na itinayo ni Kristo ay tagapagligtas. Kung kayo maniniwala sa pangangaral, mas paniniwalaan ko yung mga alagad ng Panginoon.
Sapagkat sila mismo yung nakasalig sa aral ng Panginoon. Ngayon, kung maniniwala ka sa mga kulto, kung kailan lang naman umulpot yung mga yan, tapos babalik ta rin at sasalaulain ang talata. Meron ganyan pakimali-mali sa ating preaching, akala may binigtangan ako yan, ang isa sa bulaang mga ngaral. Tinatanong ko, hindi pa nasagot. Napakapangahas. Wala namang alam ang utak. Hindi porque nakakadampot ka ng talata, alaman mo yung talata. Tama? At hindi porque may mababasa kang talata, yun ang iyong unawa. Tamang unawa. Madali namang sabihin, paano kung may mababasa ako? Sige naman may mababasa ako eh. Ang tanong, tama ba yung pagkaintindi mo? Dahil ang palalabasin natin talaga diyan, kung talaga ang simbahan o ang church na nakakapagligtas, dapat yan ang preaching ni Jesus Christ. At dapat yan din ang preaching ng servants of Christ. Kay Pedro, hindi yan eh. Tingnan po natin ang chapter 2, verse 24, same author or writer, and that is Peter. Ano sabi niya? Tingnan niyo po ang sabi ni Pedro, ha? Kung church ang kanya dinidiin. Tingnan niyo po kung sino dinidiin ang tagapagligtas. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan. Sino yan? Hindi church yan. Sinong nangangaral? Si Pedro. Sino si Pedro? Servant of Christ. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Ang nagdala ng ating kasalanan ay yung katawan ni Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang sino mang nanampalataya kay Kristo, lahat ng kasalanan napatawad, napagtagumpayan. Bakit? Inilibing niya ni Kristo. At ikatlong araw nagbango mag-uli, hindi ho niya dala uli yung katawang may kasalanan. Iba na ho, iniwanan na sa libingan. Kaya kapag kinakay Kristo, inilibing na ni Kristo sa kanyang katawan ang iyong mga kasalanan. At hindi niya naaalalahanin pa. Ang tagapagligtas, yung Diyos na katawang tao, na ipinako sa Kalbaryo, krus ng Kalbaryo, na inaalala ngayon ang kanyang pagkabuhay na maguli. Pero useless ang iyong pag-alaala kung hindi ka naman kasama sa kinamatayan niya. Kaya marami ngayon pag-alaala na pornada. Bakit? Di makapag-resort. Ano? Ngayon, lungkot na. Napakahina ngayon ika ng aming pagkabuhay. Ang aming ikang linggo ng pagkabuhay, walang pagkabuhay-buhay eh. Bakit hindi kami makapagdagat? Ayan. Yan lang ang hagip mo eh. Sa linggo ng pagkabuhay, dagat. Are you with me? Tingnan natin si John. Apostol din ng Panginoon. Ano sabi? Ano pangaral ni John sa aklat niya? John 14 verse 6. Bagaman si Kristo din ang umimik dyan. Pero ang nagtala ng aklat na yan ay si Juan. Ano sabi niya? Sabi ni Jesus sa aklat na sinulat ni Juan, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Aba, hindi susulat ni Juan yan kung kontra siya. Bay, Panginoon, sasabihin mo, ikaw ang daan, sabi mo, iglesia, sumape, ay sala yan. Hindi niya isusulat kung sila'y magkalaban. Tama ba? Ibig sabihin, ang sumulat ng aklat ng Juan, umaayon, palibhasa sa lingkod ng Panginoon, na si Kristo ang daan. Kung si Kristo ang daan, bakit aanib ka para maligtas? Yan ay ligaw na daan. Bakit? Hindi marunong makiraan. Huwag kang makiraan ka. Kung dali ng dali. Kaya kulto ho, kalahin niyo ho ba? Sabi ng Iglesia ni Kristo, kung hindi ka aanib, hindi ka maliligtas. Iyon na yung mag-isa mo. Yan din ang konsepto ng Roman Catholic Church. Outside of the Catholic Church, there is no salvation. Where in the Bible that Christ preached that in order for man to be saved, you ought to be member of His church? Wala po yan. Maging ang kanyang maging mga alagad, wala po yan. Kaya sinulat ni Juan yung sinalita ni Kristo, I am the way. Hindi sinabi ni Kristo, I am one
of the ways. At saka, I am the way. That means, ang way ay person. Tama ba? Person. Hindi an object, hindi an tubig. Kaya, baptism cannot save also. Binyag, hindi makapagliligtas din. Bakit? Sabi ni Jesus, I am. Persona po yun. Ang tubig, hindi po yan persona. At pagka-religion o church, hindi ho yan person. Persons. Kasi ang religion, binubuo ng maraming tao. Hindi person. Persons. Pero sabi niya, I am. Singular. The way. The truth. Kita niyo yan? Kapag hindi si Kristo ang tagapagligtas mo, you're not in the truth. Talagang sinungaling. Yang napasukan mo, lumabas ka na, oy. Habang buhay ka pa, lumabas ka na dyan. Amen? Ano ba ang ama ng kasinungalingan? John 8:44, si Satanas. Kaya ang mabisang panglaban kay Satanas, katotohanan. At ang katotohanan, masakit pakinggan. Pero pag tinanggap mo, magpapalaya sa iyo. John 5:11-13. First John. Si Juan din po yan, lingkod ng Panginoon. Are you there? Ano ang sabi po ng lingkod ng Panginoon? Isang apostoles na malapit sa puso mismo ng Diyos, Panginoong Hesus. At sabi ni Juan, at ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ito ay nasa kanyang church. Sala. Wala akong ganyan. Taas mo ulit. At ang buhay na ito, yung buhay na walang hanggan, ay na kanino? Na sa kanyang anak. Wala sa church. Bakit hindi tinuro ni John yan? Ay hindi naman tinuro ng Panginoong Hesus eh. Alam naman sila yung magturo ng hindi tinuro ng kanyang Panginoon. Kaya yun ang tuturo na hindi naman tinuro ng Panginoon, sa laula yun. Panggulo yun. Pangligaw yun. Verse 12. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak, kahit may kimembro, kung hindi ka naman kinaroroonan ng anak ng Diyos, ay hindi ka kinaroroonan ng buhay. Verse 13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y may buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong pag-anib. Hindi naman ganun eh. Ano gang kasalaulang aral yan? Talagang pambabaluktot ng talata yan eh. Kaya mag-iingat po kayo, hindi naman yan ang sinabi eh. Sa makatuwid bagay sa inyong pag-anib, hindi. Sa makatuwid bagay ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Tingnan po naman natin si Pablo. Ito yung pinakahuling apostol. Mas partida ito, hindi ito nakasama ng 3 taong earthly ministry of Jesus Christ. Pero hindi ho siya naligaw ng kanyang turo. Ano sabi ng Roma, chapter 3, verse 21, 25, aral ni Apostol Pablo na lingkod ni Kristo. Datapwat ngayon, bukod sa kautusan, ay pinahahayag ang isang katwiran ng Diyos. Isang katwiran ng Diyos. Tatandaan nyo, isang katwiran ng Diyos. Na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatwid bagay, ang katwiran ng Diyos ang magkita ng pag-anib sa iglesia ni Kristo. Yun ba sabi? Imbento lang nila yan. Ano yun? Sino paniniwalaan ko? Si Manalo? O yung tunay na panalo? Si Kristo. Di ba? Ang kanyang lingkod. Sa makatwid bagay, ang katwiran ng Diyos, alam mo, ang kulto, pangangatwiran nila yon. Pero ito yung tamang katwiran.
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Sa lahat ng mga nagsisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. So, ang idinidiin po mga minamahal, maging ni Apostol Pablo ay pananampalataya kay Kristo, hindi pag-anib sa iglesia ni Kristo. Ulitin ko ha. Kung yung iglesia na ang Panginoong Hesus mismo nagtayo ay hindi makapagliligtas, matakot kayo. Lalo na yung iglesyang hindi naman si Kristo ang nagtayo. Si Pablo pa rin ang sumulat ng Hebrew. Ating pong tingnan. Verse 10, 14, and 17. Sa kaloobang iyon, alin yung kaloobang iyon? Yung si Kristo yung nagkatawang tao sa previous verses. Sa kaloobang iyon tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo. Hindi sa pamamagitan ng pagsapi sa katawan ni Kristo, kundi sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan at magpakailanman. Verse 14. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, ay kanyang pinasakdal hindi kulang. Hindi nangangailangan ng another Savior. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Pagdating ng verse 17, at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko naaalalahanin pa. Tuldok na period. Hindi dahil kasaapi ka. Napakasalaulang aral. Tama ba? May kulang pa ba? Tapos linggo ng pagkabuhay, di mo naman naiintindihan. Sapat na yun. Kaya nga walang another passion of the Christ. Walang part 2. Sufficient yung kanyang ginawang kamatayan. That is an infinite sacrifice of the incarnated God. So yan po'y patunay. Church membership cannot save. Why? This is not the preaching of the Son of God. This is not the preaching of the servants of God. Number 3, this is not the preaching of the Scriptures, both Old Testament and New Testament. Hindi ito yung pangaral ng banal na kasulatan, kahit ng Old Testament at ng New Testament. Tingnan po natin, kung talagang ang pag-anib sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus, ang paraan ng kaligtasan, dapat kahit di pa nagkakatawang tao ang Panginoong Hesus, buhat nang bumagsak ang tao sa kasalanan, itinayo na dapat ang kanyang iglesia. At the moment nang bumagsak si Adan at si Eva sa kasalanan, dapat doon pa lang itinayo na ang church. Bakit? Yun ang kanyang paraan ng kaligtasan. Pero bakit New Testament lang itinayo yan? Kasi hindi naman nga tagapagligtas yan. Tama ba? Tingnan po natin ang Genesis chapter 3 verse 15. Sa Old Testament po tayo. Tingnan po natin ang Old Testament. At pag-aalitin ko ikaw at ang babae dahil nagkasala po, sumaway ang tao sa utos ng Diyos. Merong hula. At pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ano ba ang pinipicture dyan? Sang araw, magkakatawang tao ang tagapagligtas, kakagatin ng ahas, binhi ng kasalanan, ang kanyang sakong. Yun po yung kanyang paghihirap sa kusang Kalbaryo. Pero yung kamatayan ni Kristo, yun naman po ang dudurog ng ulo ng ahas. Nasaan ang church dyan? Dadalwa pa ang tao ang itinuro ng kaligtasan ay si Kristo. Hindi ang church.
Wala ho dyan ang church. Kung mahalaga yon, dapat kasabay na. Nung ihula yan, kasabay na yan. Verse 15. Ayun ba ating binasa? 21. Verse 21. Tingnan po. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kausuotang balat at sila'y dinamitan. Ano ba ang ibig sabihin na yan? Pumatay ang Diyos ng hayop para siyang ipagtaklob sa hubad na katawan sa kahiyan dulot ng kasalanan. Ano yon? Kasuotang balat na yon. Simbahan ba yon? Lalo pagka matulis yon, hindi mahirap isuot yon. Mahirap isuot yon. Pagka matulis, pag hindi, duguan. Wala Saga na kot-kot yung aral na yan. At the moment na bumagsak ang tao sa kasalanan, ang pinakikitang solusyon ay si Kristo. Di ba? Ngayon, kung ang church ang solusyon, dapat na dyan palang pinakita na ang hula. Pero wala Kaya pagdating ng chapter 4, verse 4, tingnan niyo po naman, kung ang mga apostoles may sinagap na tamang aral sa Panginoong Yesus, si Abel may nasagap ding tama na aral sa kanyang mga ama. Tinuro din naman yung kay Cain, palibasa hindi pinili. Ano sabi? At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga iyon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Ang nilingap po yung kay Abel. Bakit? Ito po yung tipo na si Kristo yung tupa. Hindi ito tipo ng iglesia. Naku po naman. Maria Josep. Saan mo nakakot-kot yung aral na yun? Naintindihan niyo ba kayo mga kapatid? Sana, let us defend our faith. Sabi nga na sa aking nabasa minsan makaka-offend tayo kasi we defend our faith. If we are defending our faith, for sure, we will be an offending to them. Are you there? Tingnan nyo naman na sa New Testament. Tingnan po natin ang New Testament. John 1:29. John 1:29. Tingnan nyo po yung balat na idinamit, yung handog ni Abel na tinanggap ng Diyos, yan na po, pagdating ng New Testament. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan ang iglesia na lumalapit sa kanya, hindi ho yan. Salang aral yan. Kay Satanas na aral yan. Mag-iingat po kayo, sabi ng 1 Timothy chapter 4, may aral ang demonyo. Isa sa aral ng demonyo, yung sumapi ka sa iglesia, maliligtas ka. Ang iglesia nga itinayo ni Kristo, hindi tagapagligtas, di lalo naman kung kay Manalo yan. Lalo naman kung kay Soriano yan. Yung itinayo ni Kristo, hindi tagapagligtas, lalo na kung yan ay kay Manalo. Balikan po natin ang talata. Nang kinabukasan, ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Hindi church ang nag-aalis. Inalsan ang church. Hindi nag-aalis ng kasalanan. Tama ba? Ang iglesia ay inalisan ng kasalanan, hindi tagapag-alis ng kasalanan. Yan ho ang matinong aral. Yan ang matinong aral galing sa Panginoong Yesus, galing sa kanyang mga alagad, galing sa Old Testament, galing sa New Testament. At yan po ang ating makikitang daloy ng Hebrew, chapter 10, verse 4 hanggang 17. Then last, maliwanag po sana. Sana tumahimik yung pakimali-mali dyan. Makinig ka rito at ikitatahimik niya. Verse 4 tuloy.
Number 4. Ano sabi? This is not the preaching of some, but few misinterpreted verses. Kasi may ginagamit silang talata. Hindi naman talaga yun ang preaching nun. Hindi lang nila naiintindihan. Are you there? Dahil kung yun, kanilang pagkaintindi, yun talaga ang paraan. Paano yung ibang mga talata ay di labanan? Yan po ang mahirap sa mga kulto. Walang galang sa konteksto. Ang mga kulto, walang galang, ito maganda, ang mga kulto, walang respeto sa konteksto. Yan, quotation. Ang mga kulto, walang respeto sa konteksto. Okay, nakakatawang tingnan at pakinggan ang mga maling mangangaral na nangangaral na ang pag-anib sa iglesyang itinayo ng Panginoong Susuraw ang paraan ng kaligtasan. Na kung saan ay sinipi nila ang talata at ipinangalan sa kanilang simbahan, samahan at dahilan ng kanilang kaligtasan sa magitan ng pag-anib dito. Anong gagamitin nila? Ituwid natin. Roma 16:16. Yan. Talaga ito ang paboritong-paborito. Roma 16:16. Hindi ka? By the way, huwag kang tatayo sa isang talata nang dumaan chapter 1 hanggang 15, walang ka-idea. Ano kang lupit noon? Tama ba? Parang nanood ka ng isang pelikula, ang bida si Bruce Lee. Tapos, nagpatalastas ng kay Arnold Schwarzenegger. Ang naging ang sentro ay ang pagkaintindi ko kay Arnold, nawala na yung kay Bruce Lee. Ganyan minsan, tumayo ka sa isang talata, binaliwala mo na yung chapter 1 hanggang 15. Isang talata yan. Mali pa ngayong intindi. Ano sabi? Mga batiang kayo ng banal na halik. Ewan ko kung naghahalikan yung mga yon. Delikado may COVID. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Sa English, churches. Anong pangalan nila? Singular. Di ka? So, mali ang kopya. Kukopya na ay mali pa. Dapat churches. Hindi church. At ano ba ibig sabihin ng Church of Christ? Belong to Christ. At paano malalaman mo ng iglesia ay kay Kristo? Basahin mo chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, hanggang chapter 15. Saka ka mag-conclude ng Church of Christ sa 16:16. Igalang mo ang writer. Alam niyo ba, sa mga composer ng awitin, huwag mong papakialaman ng kanilang kinompose. Ngayon ikakopy mo, bawal yan. Hihingi ka ng permiso. Kaya huwag kang basta kadampot ng dampot ng talata. Sinasalaula mo naman. Kala mo magbibigay ng conclusion sa isang talata, nasa yung chapter 1 hanggang 15. Ay, yung iba pang aklat. Abay, mag-iingat ho kayo dyan. Abay, kung kami kayo hindi sa Diyos, bit kami pinayaman. Ba? Di kayo si Kristo inalok din ng kayamanan, tinanggihan niya ay kayo sunggab agad. Tama ho ba? Tama ho ba? Oy. Churches of Christ. Yan daw ang pangalan ng iglesyang tagapagligtas. Hindi ho pangalan yan. Hindi mo sinabi, tinan nyo ha? Tapos sabi, at tatawagin ko kayo sa aking pangalan, ang bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos. Israel yun. Hindi church yun. Naku po naman, Maria Joseph. Acts 20:28. Tingnan niyo po, Acts 20:28. Ginagamit din nila ito. Pero hindi yan talaga ang preaching. Hindi talaga ang preaching ay Church of Christ.
Ang preaching dyan, hindi naman sabi, maanib kayo sa iglesia para maligtas. Hindi, magagbatihan kayo ng halik, yun ang nakalagay doon. Maganda nga dyan. Kundi makasabi na uli. Tama ba? Hindi na. Alam mo, kung yung talaga ituro ng tagapag-iglesia, hindi mga batian ng halik. Ang nakalagay doon, sumapi kayo ng kayo maligtas. Bakit hindi kaligtas tinutukoy doon? Tapos na Diniscuss niya, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Naku, ang haba ng discussion na yan. Tapos tatayo ka doon sa isang talata, hindi mo naman naiintindihan. May mali kang conclusion. Verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo, mga obispo, upang bakhanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Sala na uli ang pangalan nyo. Panginoon na yan. Hindi yan iglesia ng Diyos. Herman ng Soriano, ang kinupya, 1 Corinthians 1:2. Iglesia ng Diyos. Basahin mo din talata na pinapaging banal. Tanungin mo naman sila, ikaw ay pinapaging banal na. Hindi. Pagdating sa 1 Corinthians 6:19 and 20, hindi nyo ba nalalaman na kayo binili sa halaga? Sinong bumili? Si Kristo. Sinong bumili sa inyo? Good works. Na kayo tinitirahan ng Holy Spirit na nasa inyo, ibig sabihin, ang tunay na iglesia may Holy Spirit. Expose mo ang 1 Corinthians, lalabas kung ano ang tunay na church doon. Mali ang iyong conclusion. Tama ba? Kasi ang tunay na iglesia ng Panginoon, hindi pangalan. Iglesia ng Panginoon. Bakit? Binili ng kanyang sariling dugo. Kaya pala kanya yan binili niya ikaw bibilhin pa. At ang nakakalungkot ito, ayaw mo magpabili. Ang gusto mong bumili, ikaw sa iyong sarili. Bulag. Tama ba? So ang preaching dyan, mga minamahal, ay ang hindi pa rin kaligtasan ay sa church. Pinilalabas lang nila yun. Kasi walang respeto sa kabuuang aral ng Biblia. John 10 verse 9. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Sino po yung pastulan? Ang kawan! Oo nga po. Pero saan dadaan? Sa pintuan. Sino ang pintuan? Bago ka matanggap sa kawan, sa iglesia, dumaan ka muna sa pintuan. Siya yung ulo ng iglesia. Si Kristo. Ang tagapagligtas yung ulo. Ang katawan lalagyan ng iniligtas. Isa lang aral Gagamitin ng talata, isa lang naman. Saka yan, John chapter 10, ang context po dyan, sheep and the shepherd. Sino ang sheep? Yung binigyan ng buhay na walang hanggan. Tapos ikaw hindi ka nakakatiyak ng buhay na walang hanggan. Paano applicable sa iyo yan? You have your wrong conclusion and therefore wrong interpretation and also therefore wrong application. Ito ang huli. Efeso chapter 5 verse 23. Ito'y ginagamit ng mga puging yan. Ano sabi niyan? Sapagkat ang lalaki ay pang-ulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pang-ulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Totoo naman. Ano ba? Para tama ang conclusion mo, magsimula ka sa chapter 1. Ligtas na sila doon. Chosen before the foundation of the world. Amen? Predestined, redeemed, forgiven, sealed by the Holy Spirit. Pagdating sa chapter 2, quickened, saved. From 2 verse 5, saved by God's grace. 2 verse 8, saved.
Ang dami ng dinaanan para magkaroon ka ng tamang conclusion. Tapos sa isang talata, sasabihin, si Kristo tagapag-iglesia ng tagapagligtas ng katawan. Totoo yun. Sinong katawan yun? Basahan mo chapter 1. Basahan mo chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Bago ka mag-conclusion sa isang talata. Ngayon, kung hindi mo isinasangguni at iginagalang yon, kulto ka utoy. Tama ba? Ay, sige naman si Kristo tagapagligtas ng katawan eh. Alam niyo ba, ang kaligtasang ginawa ni Kristo sa mananampalataya ay sapat, pero hindi pa kompletong naganap. Sapat, pero hindi pa kompleto ang kaganapan. Tayo ligtas na, tiyak na palangit, pero hindi pa kompleto. Bakit? I-glorified body pa tayo. Yang usapan dyan, pag na-rapture, ililigtas niya ang kanyang church in a complete sense of salvation. Pero ngayon, sure na, di pa lang complete. Iba yung complete sa sure. Wala kang sure, wala kang completion kung wala kang assurance. Maging sure ka para meron kang completion. Tama? Hindi ho tayo tutol na si Kristo tagapagligtas ng katawan. Bakit? Ikukumpleto po niyan, pero ngayon, ligtas na. Bakit? Basahin mo ngayon chapter 1. Marami pa nga dyan ang nakikita sa chapter 1 eh. Lalo na sa verse 4. Tama ba? Ayaw nila yan. Tama ba? So maliwanag po sana ang ating pag-aaral. Burahin ninyo mga kaibigan sa inyong isip ang daya ni Satanas na para daw ikaw ay maligtas, sumapi ka sa iglesia. Eh kung sa iglesia ni Kristo tinayo, hindi ka maliligtas. Di lalo naman kung hindi siya nagtayo. Sino tagapagligtas? Si Kristo. There is no other Savior except the Lord Jesus Christ. Kaya ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi mayroong buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo.